Grabe, 1 year ago ganito ngayon tinaba ko at kalaki ko, and 4 months ago nung nag-decide na nga akong baguhin ang aking lifestyle at magseryoso na nga magpapapayat. Akala ko nga hindi kakayanin pero lahat posible pala. And now, na-achieve ko na nga yung body goals na gusto ko ulit. Grabe no talaga kapag tayo pala ay naging isang nanay na. Isa sa mga naisasakripisyo natin ay yung pagbabago ng ating katawan. Hindi pa tayo agad-agad makakabawi sa ating sarili kasi syempre naging nanay na nga tayo at lagi nating uunahin yung kapakanan ng ating mga anak. Kaya madalas napapabayaan na nga natin yung ating mga sariling mga nanay kasi lagi nating inuuna yung kapakanan ng ating mga anak at ang ating pamilya. Lalong-lalo na't hindi naman tayo mayaman at hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Kaya sana yung mga ibang nanay dyan ay huwag mag-judge ng kanilang kapwa nanay. Maswerte ka kung ikaw yung isang nanay na pagkatapos mong mga anak ay super bilis mo talagang makaalindog ulit. Pero kagaya nga ng realidad ay magkaiba nga talaga tayo ng sitwasyon at magkaiba tayo ng lahat ng ating pinagdadaanan. Kagaya nga ng sabi ni V. Cortez, babawi ako sa akin sarili pero for now yung pamilya ko muna or yung mga anak ko muna ang kailangan nating unahin ba. Pero alam nyo ba, simula naging nanay ako at tumaba talaga ako ay niyakap ko talaga yung pagiging mataba ko. Oh yes, simula kasi bata ako at hanggang naging dalaga ako ay payatin talaga ako. Kaya naman nung tumaba ako, naisip ko, chubby curvy naman at parang bagay ko naman. Kaya naman niyakap ko talaga yon at yun nga pinanghalan ko ang aking vlogging ng Mommy Bilbil Vlog. So yun, for today's video, isi-share ko nga yung aking naging journey sa aking pagpapapayat nga rin. Or should we say, dahil nga mami tayo, ang ating pagbawi sa ating sarili ba, ganon. So ayun, sa mga time na to, sa mga roll video na to, ay paunti-unti na nga rin ako lumiliit or medyo kumukutong ba, ganon. Nagda-diet naman na ako noon, kaso nga lang sobrang bagal talaga yung progress. Oh yes, kasi diet nga lang talaga at walang workout or exercise. Kapag nagkikilo naman ako ay nababawasan naman yung aking timbang. Kaso nga lang kahit nagbabawas ako ng timbang ay manasin pa rin talaga ako. Marami akong finalo at sinubukan ngang gayahin yung mga pinagkagagawa nila ng mga fitness influencer, kaso nga lang ang ending nag-unfollow nga rin ako sa kanila. Kagaya nga ng pag-gym ko noon ay hindi nga rin naging realistic kasi nga busy mom nga rin ako. Si Darling Domay nga ang madalas kong kasamang mag-gym noon, kaso nga lang hindi namin na ituloy or naging tuloy-tuloy. Kagaya nga ng sabi ko, hindi kasi siya realistic sa kagaya kong nanay. Or maybe sa akin lamang kasi nga ako nga rin yung hands-on sa mga bata at dun sa aking small business at syempre dito sa aking vlogging. Hanggang nag-decide ako na mag-home workout na nga laang at isabay na nga lang itong mga kiddos ko. And dito nga rin talaga ako nag-enjoy kasi nga nakakabanding ko nga rin itong mga anak ko and syempre nakaka-fitness ko nga rin itong mga chikitings. Itong corset binder nga ng Ika Online Shop nga rin yung isang nakatulong nga rin sa akin. Grabe, walang araw nga na hindi ko to sinusuot kasi nga meron siyang 12 steel bone at syempre napaka-flexible niyang gamitin. Isa nga rin sa isang naging part sa aking pagpapapayat ay itong isang pag-i-exilist ko. Yes mga kumare, exilist po ito at hindi siya lipo ha. Once a month kaya bumibisita nga ako sa may skincare aesthetic clinic para naman magpa-exilist. Bukod nga sa nakakatunaw ito ng taba ay nakakatighten nga rin ito ng ating skin na mga nagsag. Super perfect naman ito sa mga sobrang busy talaga at walang time na talaga mag-exercise o mag-workout ba. Pero ito na nga, May 2024, simula bakasyon nga ng itong mga chikitings ay nag-iba na nga talaga kami ng lifestyle. Kaya nga sabi ko, 1 year ago, sobrang taba ko talaga. Pero 4 months ago, nung nag-decide na talaga ako na as in baguhin na talaga yung aming lifestyle or aking lifestyle ba. Oh yes, kaya nga itong mga hindi na nagkakasya sa akin na damit from extra large to small ay eto na. Uy, eto na nga at nakakapag-crop top and nakakapag-short and backless pa tayo. Sa 4 na buwan nga na naging practice ko ay ito nga yung aking naging routine. Gumigising na nga ako ng maaga 5 AM madalas para tulog pa yung mga chikiting. Bago ako lumabas ng aming kwarto ay nagpapalit na nga ako ng aking damit. Oh yes, mas ginaganahan kasi talaga ako mag-workout or mag-exercise kapag tayo nakapag-gym workout ba. Kineme, kas dyan. Sa isang taon ko ang pagde-decide nga na magpapapayat na ako ay napakadami ko tuloy mga slimming capsule na natry. And mga kumare, dito pala ako nag-end up sa gamot at dito ako nagstay ng 4 months na. And bali, sinasabayan ko pala ito ng collagen. Japan product nga pala ito at sa isang bottle ay 10 capsule lamang yung nakalagay. Once a day nga lamang yung pag-take dito at before breakfast. Halos 10 brand na nga yung na-try ko ng mga slimming kinemerot kaso nga lang dito talaga ako nagstay. Medyo may side effect nga lang talaga kasi as in, alam nyo ba, hindi ka talaga gaganaan ditong kumain. As in to the max, super appetizer loser talaga siya. Based sa aking experience ay meron siyang side effect na medyo mild na headache. Pero siguro gawa yun ng ikaw ba naman na hindi kumain ng 12 hours or 24 hours kung hindi sasakit ang iyong ulo ba. At dahil workout gym bahay nga tayo, kaya naman syempre lagi tayong magsusuot ng
ating sauna jacket. Ang una ko ang ginagawa kapag umaga habang hindi pa gising yung mga aking mga anak ay syempre maglilinis ng kabahayan. Oh yes mga kumarites, kaya nagsusuot ako ng sauna jacket para naman pagpapawisan ako ng todo. At ang aking warm up ay paglilinis ng aming bahay ba. Oh yes, kasi nga hindi tayo mag-gym for today's video kundi maglilinis tayo ng ating kabahayan at yun ang pagiging ating workout, and then pagkatapos tsaka naman tayo mag-workout, home workout. Alam nyo noon kung ano-anong oras na nga ako nag-workout, mga hapon, mga ganun, kung anong vacant time ko, ganun. Pero nag-decide ako na stable na nga na every morning talaga siya para naman ganado ang ating buong araw. Kagaya ng pag-workout ay stress reliever nga rin siya, pero mas stress reliever kapag malinis na malinis nga ang ating bahay buong araw. Bago ko gawin yung aking mga home workout ay sisiguraduhin ko munang malinis nga itong ating kabahayan. Bukod sa makapaglinis ay kailangan ko munang makapagsaing ng kanin, makapagluto ng ulam, kasi nga kakain muna ang dada at mag-work muna din siya. At ito, hindi pa nga tapos ang aking ginagawa, nagising na pala ang Ate Ligaya. Ito ngayon sinasabi ko na meron ako mga fitness influencer na fina-follow. Pero kinalaunan ay in-unfollow ko nga rin sila kasi yung mga fina-follow ko na fitness influencer ay mga single ba. Hindi siya realidad para sa akin or angkop, hindi siya angkop sa akin kagayang mga nanay ba. Kaya ang ginawa ko ay naghanap nga rin ako ng inspiration ko ng mga mami na nag-fitness influencer. Yung kagaya nating mga nanay ba na kayang pagsabay-sabayin ang lahat, kasjoy. Kasi yun ang pinaka-realidad sa isang nanay ba. Kagaya nito, meron palang pasok ang Ate Ligaya sa mga araw na to, kaya kailangan ko siyang pakainin, and habang kumakain naman siya, eto magmamap muna ako. Sa totoo lang, mahirap, nakakapagod, pero kapag tayo nasanay at nag-enjoy sa ating ginagawa ay walang imposible at mag-enjoy din talaga tayo. Ever since nag-decide nga ako magbagong buhay or magpapapayat, ay kinat ko na nga rin pala lahat ng mga sugar. O yes, hindi na nga rin pala kami lahat nagkakape dito sa bahay ng 3-in-1 at purong barako lamang. And take note, no sugar and low-fat milk lamang. Habang may oras pa naman ako, kaya naman eto, nakapag-warm up na nga ako ng todo-todo, kaya naman eto, dito na ako mag-workout talaga. Kagaya nga sabi ko sa inyo, hindi naging realistic yung pagpunta-punta namin sa my gym. Oh yes, madalas kasi kapag pupunta kami dun sa pinupuntahan namin ni Darling Domay na gym ay laging wala kaming parking. Kaya naman ang ending, imbis na makapag-gym ay ayun, dumediretso na sa kainan ba. Kaya eto ang ginawa ko, nag-invest na nga lang ako at bumili ako ng aking mga equipment dito. Okay na rin yung pagbili ko ng mga equipments kasi forever na magagamit nga namin ito. Kaya naman halos sa buong 4 month ay dito nga rin ako nag-workout at ito nga rin yung aking mga ginagawa. At dahil nakapag-warm up na nga ako kanina, pinagpawisan nga ako ng todo-todo sa paglinis ng aming kabahayan at pag-ayos-ayos. Kaya naman ito, saglitan nga lang yung aking pagte-treadmill. Etong mga basic equipment ka lang yung binili ko at hindi ko to one time binili, kundi pa isa-isa kong binibili siya. Kada nakakaipon nga ako ng pera ay bumibili nga ako ng tigi-isang equipment. Sa mga nagtatanong nga sa akin kung nagra-rise pa daw ba ako kasi nga grabe na yung pinayat ko, ay syempre opo, nagra-rise pa rin po ako. Kaso nga lang twice a day na nga lang talaga ako kumakain at sa may lunch and hapon na yun. Kapag umaga talaga ay black coffee nga lamang ako at super ganda talaga ng natural na black coffee kasi nga antioxidant at super detoxifier din. At lahat nitong mga workout or exercise na ginagawa ko ay natutunan ko nga rin sa isang fitness influencer na isang mami. Bale, ito nga pala yung mga postpartum body exercise. Alam nyo ba, sa dinami-dami nga ring exercise or workout na ginagawa ko ay dito nga rin talaga ako nag-end up. As a woman na nagbuntis at nanganak ay naging grabe nga talaga yung aking tiyan. Grabe nga kasi sobrang laki talaga ng aking mommy pouch or yung aking puson. Nagkaroon nga ako ng diastasis recti at para mahil nga ito ay itong mga postpartum workout na yung mga ginawa ko. At nung medyo lumakas na nga ako ay nag-a-add na nga ako ng mga dumbbell. Nagsisimula nga ako sa 3 kilos hanggang eto nabubuhat ko na nga itong mga 10 kilos. Hindi ko na nga alam kung ano ang tawag dito sa workout na ginagawa ko, pero ito paborito ko to kung isang workout na to. Oh yes, kasi combo workout na nga ito. Bukod sa malaki nga yung ating puwet or hip thrust ay nagiging flat tummy na nga rin tayo dito. Dati 5 times a week nga ako nag-workout, pero ngayon dahil minemaintain ko na nga lang itong aking body ay 3 times a week na nga lang or twice a week. By the way, nag-start nga ako from 84 kilos to 59 kilos na ngayon. Pero minsan dinanagdagan ko nga ng pilates workout yung aking workout kapag yung mga chikitings ay hindi pa nagigising. May mga araw na 10 minutes nga lang yung workout ko, pero merong mga araw na 1 hour. Nakadepende kung anong oras nga magigising yung mga anak ko. Kaya sa mga kagaya kong mami dyan, wag na wag kayo mawalan ng pag-asa. Kung magkaroon kayo ng chance ay bumawi at bumawi kayo sa inyong sarili. Simula nga bumawi ako sa aking sarili ay mas na-enjoy ko na nga rin ang aking motherhood. Oh yes, mas malakas na kasi ako ngayon na makipaghabulan kina Ate Ligaya at Baby Bella. Hindi nga rin ako hingalin kapag ako nagkikipaghabulan sa kanila at binubuhat sila. Kapag hindi nga talaga kaya ng oras nyo, subukan nyo nga silang sabayan na makapag-workout. Subukan nyo na habang naglalaro ngayong mga chikitings nyo ay nag-workout kayo. Naku, ewan ko na lang kung hindi makiki-workout yung mga chikitings nyo sa inyo talaga.
talaga. At dahil napanood mo nga itong video na to at dumanon ka pa hanggang dito, this is the sign na nga. Mami, try mong gawin to kahit 5 minutes a day in your house. Oh yes, kahit habang ikaw ay nasa bahay na nagbabantay sa iyong mga bata, bigyan mo nga rin ng pagpapahalaga ang iyong sarili. Wag kang magmamadali na makita ang resulta, basta gawin mo lang ng gawin at balang araw makikita mo nga rin at mag-aani at magbubunga nga rin yung mga ginagawa mo. At syempre, kailangan mo nga rin i-discipline ang iyong sarili sa pagkain ng mga healthy food. Mahirap man, pero kailangan talaga nating disiplinahin ang ating sarili at kailangan nga rin talaga nating mahalin ang ating sarili para sa ating mga kiddos. Oh yes, the healthy lifestyle we had is the happy life we will have. O diba, English ka no Ajay, pero hindi ko alam kung correct grammar ba di ay. Later na nga pala ako maliligo, nakarating naman na rin si ate kaya siya magbabantay kay Baby Bella at eto ako naman ay maghahatid kay Ate Ligaya. Oh yes, pagkahatid naman natin kay Ate Ligaya ay kailangan na nating mag-work nga rin at mag-hustler. O siya, hanggang dito muna at sana na-inspire kayo. Kaya naman, let's go mga mami. Alam ko mahirap pero kaya natin yan. Let's go, laban, kas joy.